Hindi ako sasama kay Kibuloy kung ang ituturo niya sa akin ay yung kanyang reliyon at sasabihin niya sa akin na siya ay son of God. I will not believe doon sa kanyang dogma. However, kung titingnan ko ang kanyang performance sa gobyerno na itulong niya bilang isang sibilyan na tao, walang ibang sibilyan ang nakatulong ng ganun kalaki. Kung gusto niyong ma-impeach si Sara, huwag niyong iboto ng straight yung 10. Diba? Huwag niyong iboto na straight. Ngayon, may nagsasabi, bakit ko anya iboboto ng 10 yan? Pwede ba namang 8 na lang? Diba? Huwag na si Kibuloy. Diba? Si Kibuloy, puntahan natin si Kibuloy. Ayaw kasi nung iboto si Kibuloy. Diba? Personally, ako nung una ayaw ko din si Kibuloy. Pero when I did my research about Kibuloy, ito yung nalaman natin. At sinabi nung mismong mga taga-gobyerno, di ba, kung ano ang naitulong ni Kibuloy at bakit siya nakakulong. Diba? Si Kibuloy po kasi, ang na-highlight kasi kay Kibuloy ay yung pagiging isang church leader niya o religious leader niya. At aside from that, ang na-highlight pa sa kanya ay yung mga allegation ng crime na di umano'y ginawa niya. Ano-ano yun? Halimbawa, yung kidnapping, yung human trafficking at yung rape. Pero alam niyo po ba, those allegations are fabricated. Sino ang nag-fabricate at bakit nila finabricate yun against kay Kibuloy? Bakit? Ang naggumawa po niyan ay ang grupo pa rin na CPP, NPA, NDF na may kagagawan kung bakit nandun ang ating dating Pangulo sa dahig sa ICC. Bakit nila ginawa ng CPP, NPA against kay Kibuloy ito? Dahil ang sabi ng mga taga-gobyerno, lalo na ang mga nasa NTF-ELCAC, ng isa sa may pinakamalaking kontribusyon para basagin ang propaganda ng CPP, NPA, NDF at kanilang mga legal front ay si Kibuloy. Paano niya binasag yung propaganda? Ginamit niyang platform yung kanyang TV station na SMNI. At doon na ipahayag nung mga dating kadre yung mga illegal na ginawa, yung mga terrorist act nitong tinatawag na CPP, NPA, NDF. At doon ipinakita na meron silang tinatawag na legal front. At yun namang mga bumaba mula sa bundok na nakikipaglaban against sa ating gobyerno ay siyempre bababa yan. Yung iba dyan gustong ipagpatuloy yung kanilang pag-aaral. Alam nyo ba, si Kibuloy ang isa sa mga nagbigay ng scholarship sa mga yan para ipagpatuloy nila ang pag-aaral at magkaroon sila ng magandang kinabukasan. Yung iba naman, gusto ng trabaho. Si Kibuloy din po ang nagbigay ng trabaho. So, tinik sa lalamunan ng CPP, NPA, NDF si Kibuloy. Kaya kanilang kinasuhan ng kung ano-anong mga kaso. Bakit? Ang laki ng kontribusyon ni Kibuloy. Ang tanong nga hindi pa nga siya nakaupo sa gobyerno. Ang laki ng nanagawa niya. Hindi pa nga siya binabayaran ng gobyerno. Pero ang laki na nang naitulong niya, lalo na doon sa mga kababayan natin, na nagrebelde at dahil meron silang mga grievances ng government before, naibigay yon ni Kibuloy. So how much more kung siya'y mauupo? Diba? Gaano kalaki yung kanyang maiiambag dyan? Gaano kalaki yung magiging contribution niya kapag gumagawa na ng batas in favor sa or against insurgency. Kaya takot sila kay Kibuloy. Kaya sisirain nila ng mabuti si Kibuloy. Tandaan natin, atin pong i-separate or ihiwalay ang pagkatao ni Kibuloy from being a religious leader to a politician. Bakit? Ako personally, hindi ako sasama kay Kibuloy kung ang ituturo niya sa akin ay yung kanyang reliyon at sasabihin niya sa akin na siya ay son of God. I will not believe doon sa kanyang dogma. However, kung titingnan ko ang kanyang performance sa gobyerno na itulong niya bilang isang sibilyan na tao, ang laki nung naitulong niya. Walang ibang sibilyan ang nakatulong ng ganun kalaki